Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-15 ng Hunyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating minomonitor na may kategory na super typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 185 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 215 km per hour, na kung saan nga po naging stationary nga po ito or nanatili sa kanyang lokasyon. Habang nagdudulot nga po ito ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga bugso-bugso malakas na hangin at sinasamahan ng mga malakas na mga paulan, na siya naman ating nararanasan ng mga localized thunderstorm, especially early morning and afternoon, na kung saan lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga biglaang boost ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorm na siyang epekto nitong super typhoon nating monitor sa ating bansa, na kung saan makita nga po natin dito sa pinaka-satellite image natin na malapit na nga po ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan papasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility or PAR. Kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng Hunyo or June. Sa pinaka-satellite image nga po natin, bagya nga pong lumakas ang hanging habagat, na kung saan nagdudulot nga po ito ng mga localized thunderstorm, especially dito sa may Palawan, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan nga po makikita nga po natin ang bagyong ating monitor na may kategory na super typhoon category. Bagya nga pong hinihila nga po ang hanging habagat na siya naman nakaka-apekto dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan, kanlurang bahagi ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas and Mindanao. Gusto nga pong apektado ang mga kababayan natin dito sa may area ng Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi. Naibigto nga po yan itong hanging habagat na hinihila nga po nitong super typhoon nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na siyang makita nga po natin sa pinaka-satellite image. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga biglaang boost ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging track natin sa bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, makikita nga po natin na posible nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan posible nga pong dumaan dito sa may area ng Eastern Samar, Masbate, Romblon, patungo dito sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, bago tuluyan lumabas ng ating bansa. Na kung saan meron din po tayong senaryo na posible nga rin pong tumasa ang kanyang track, kaya naman posible nga pong dumaan dito sa may area ng Isabela, Kalinga, Abra, patungo naman dito sa may Ilocos Norte, bago tuluyan lumabas ng ating bansa. Na kung saan sa mga nasabing area ay lubos po natin pinaganda sa mga posibilidad ng pagdaan itong bagong bagyo nating monitor sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan nga po nagdadala pa rin ito ng mga localized thunderstorm, kasi ang mararanasan natin ng mga biglaang boost na mga pag-ulan at mga bugso-bugsong hangin. Mababa nga ang tsansa na dumaan dito sa may area ng Mindanao dahil nga po sa bagya nga pong kikilos ito, pahilagang kanluran ang kanyang pagkilos, na kung saan sa kasalukuyan nga po stationary siya ngayon. Ngunit ang inasa natin na posible nga po itong pumasok pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Kaya naman maging alerto at updated lamang po tayo sa mga bagay bago namin ulat panahon na aming ilalabas, ukol dito sa samahan ng panahon nating monitor sa ating bansa, na kung saan nanatili pa rin ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dahil sa pag-stationary nga po nito or nanatili sa kanyang lokasyon. Samantala, kung pagbabasihan po natin sa pinaka-climatological track sa buwan ng June, na kung saan posible nga pong lumapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially pupasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kikilos nga po pahilagang kanluran ng kanyang pagkilos kung saan lalapit dito sa ating bansa, especially dito sa may area ng Bicol Region, patungo dito sa may area ng Isabela, bago tuluyan pahilagang silangan ang kanyang track, na kung saan magkukurve nga po ang kanyang track. Kaya naman hindi po natin inaalis ang posibilidad na lumiko ang bagyong ating monitor sa mga susunod na mga araw. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming lalabas para sa mga latest nating update ukol sa pinakalagay ng ating panahon sa loob at labas ng ating bansa. Samantala, mayroon po rin po tayong senaryo na posible nga pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan dadaan dito sa may area ng Bicol Region, patungo dito sa may Metro Manila,
bago tuluyan makalabas ng ating bansa. At mayroon din tayong senaryo sa pinaka climatological track na kung saan dito dadaan dito sa may silangang bahagi ng Visayas, especially dito sa may Eastern Samar, Masbate, patungo dito sa may Romblon, at lalabas naman dito sa may Oriental Mindoro at Occidental Mindoro bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Base nga po yan sa pinaka-climatological track sa buwan ng Hunyo or June, na kung saan kapag may nabubuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na low pressure area or bagyo, dito nga po dumadaan ang mga samang panahon nating minomonitor sa mga nasabing area. Kaya naman hindi po natin pinaalis ang posibilidad na dito duman ang bagyong ating minomonitor. Kaya naman mas mainam po na mas maging alerto at updated lang po tayo. At ugaliin, magdala lamang po ng mga payong para lamang sa mga biglaang boost ng mga pag-ulan, especially na meron po tayo mga localized thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon at gabi at early morning. At dahil nga po sa naging stationary nga po ang super typhoon nating monitor, inaasahan po natin na posible nga pong magtagal pangarap po ito dito sa may silambangin ng ating bansa. Kapag kumilos na nga po siya, yan po yung pinaka inaabangan po natin na maging alerto po tayo dahil sa papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po makita nga po natin ang sentro na malapit na nga po dito sa ating PAR or Philippine Area of Responsibility, na kung saan kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay bibigyan po natin na ito sa local name na Bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na nabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng June. At para naman sa maging lagay ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang maaliwalas na panahon na sinasama ng bagyong maulap na paporin at mga localized thunderstorm. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan lubos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan epekto nga po yan ng hanging habagat, na kung saan bagya nga pong lumakas ang hanging habagat, kaya naman lubos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan. Kaya kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdalan lamang ng mga panangga lamang sa buhos ng mga paulan tulad ng payong o kaya naman kapote. At para naman sa maging agot ang temperatura dito sa may tuwig araw, naasahan pa rin po natin na alinsangan pa rin ang ating inaasahan na panahon, na kung saan umabot sa 25 hanggang 37 degrees Celsius ang ating inaasahan agot ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 26 hanggang 33 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 23 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agot ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Tagaytay, 22 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agot ang temperatura. Na kung saan lubos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, sa mga biglaang buhos na mga paulan. Dulot nga po yan ang mga localized thunderstorm na epekto nitong hanging habagat nating monitor, na kung saan bagya nga pong lumakas dahil nga po sa pagbabago ng weather system natin. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, dito sa Palawan inasahan po natin makaranas pa rin ng improving weather, na kung saan bagyang sinasamahan ng maulap na paporin at mga localized thunderstorm. Kaya naman maging alerto po tayo sa mga biglaang buhos ng mapag-ulan ngayong umaga at pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po yan ang epekto nitong hanging habagat na nagdadala ito ng mga localized thunderstorm o yung mga maulap na paporin at sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mapag-ulan kapag fully developed na nga po yung mga cloud cluster natin at natapat sa inyong lugar. Kaya naman asahan po natin ang mga biglaang buhos ng mapag-ulan, na kung saan posible pa nga rin po ang mga localized flooding sa mga bababang lugar at sa mga bundok na lugar. At para naman sa maging agot ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, 25 hanggang 31 degrees Celsius ang ating nasa agot ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, sa kasalukuyan nga po maliwalas na panahon ng ating inasahan, especially dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, kabilang ang Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, ay inasahan po natin makaranas ng improving weather ngayong umaga. Samantalang dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng mga paulan dahil sa mga localized thunderstorm nating inaasahan. Dito po yan sa area ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental. Nagdulot nga po nitong hanging habagat. Nagdala nga po yan ng mga localized thunderstorm, kaya naman mga inaasahan po natin ang mga biglaang buhos ng mga paulan ngayong umaga at mamayang hapon at gabi. At para naman sa maging agot ang temperatura dito sa may Tacloban, 27 hanggang 31 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 32 degrees Celsius,
Cebu 28 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang abutan ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Mindanao, inasahan pa rin po natin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, inasahan po natin makaranas pa rin ng biglaang buhos ng mga pag-ulan dulot nga po ng mga localized thunderstorm ngayong umaga na sinasamahan ng bagyong maulap na papurin at mga localized thunderstorm sa lugar po yan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nadulot nga po yan ang epekto nitong hanging habagat na at patuloy pa rin na umiral na kung saan bagya nga pong lumakas ang hanging habagat na kung saan makita nga po natin na hinihila nga po nitong super typhoon nating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na siyang nagdudulot ng mga localized thunderstorm na siyang patuloy natin umiiral sa kasalukuyan. Samantala sa nalabing bahagi ng Mindanao, inasahan po natin na makaranas ng improving weather sa area ng Northern Mindanao, Cagayan de Oro, Davao Region, Sorsogon. Ay inasahan po natin makaranas ng maliwalas na panahon na sinasamahan lang po yan ng mga localized thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging agot ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius, Davao 25 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasang agot ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit lubos pa natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga biglaang pagtaas ng alon, especially dito sa may silangang bahagi. Dulot nga po nitong bagyong ating minomonitor na siyang magdadala ng mga mataas na mga pag-alon sa pagpasok nito ng ating bansa. Kaya naman maging alerto pa rin at updated pa rin po tayo sa mga biglaang taas na mga pag-alon na kung saan malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan sa kahit anong baybay ng ating seaboard. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, 15 ng Hunyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtaan mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat panahon na aming ilalabas. Ukol dito sa masamang panahon na nabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan, nagdala na nga ito ng malalakas na mga pag-ulan at mga busong hangin. Maraming salamat at ingat po tayong lahat and God bless us all.